Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Napapagitna ka ngayon sa isang kontrobersiya na may kinalaman kay Victor Relosa. Kayong dalawa daw ay nag-aaway dahil sa Viva Max King title. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yan. Hindi ko po kasalanan kung natamaan po siya. Sino ang mas mahusay na artista sa inyong dalawa? Hindi ko sinasara na hindi ko siya kayang talunin. Hindi po ako umaabot ng take 10. Halimbawa lang, mapunta ka ng impyerno. Sino ang isasama mo? Si Victor? The Interviewer. Benz Sanggalang. Is that your real name? Yung Sanggalang lang po. Benedict po yung first name ko. Pero malapit pa rin. Apa. Nung kayo namimili nung screen name, bakit Benz? Before po kasi, yung girlfriend ko that time, may Zay din yung dulo ng pangalan niya. Parang naisip ko lang palitan yung sa Facebook ko na gawin lang Zay. Tapos nung pumasok na po ako dito sa showbiz, tinanong ko rin kung babaguhin pa ba or mag-stick na sila doon. Parang ganun. Nagustuhan nila kasi parang kakaiba naman daw, walang katulad. Victor Relosa, maraming salamat. Thank you po for having me. Kumusta ka? Okay naman po. Kinakabahan. Finally, na-meet ko ang Tito Boy. Yung Victor Relosa, is that your real name? Yes po. It's Victor Ronald Relosa po. Didn't you consider having a screen name? Actually, Victor is my grandfather's name po talaga. Tapos yung Ronald na second name ko is my father's name naman. So yun po. Tapos ginamit na lang siya ng Viva and okay lang naman po ako sa kanya. Kumusta ang buhay ng paggawa ng pelikula sa Viva Max? Medyo mahirap. Kasi dun sa kung paano nare-receive ng tao, yung reaction ng tao sa ginagawa mo. Pero ako po, personally, actually masaya po ako. Kasi bata pa po ako, gusto ko na po talaga maging artista. Sabi mo, mahirap. Saan doon ang mahirap? Yung kung paano ka tinitignan ng ibang tao. Ano ang reaksyon na pinakaayaw mo? Siguro po ang hindi lang ako natutuwa yung parang, oh, masarap ba si ganito? Oh, nadala ba sa ganito? Na parang, it's not about that para sa akin. Paano mo hinahandle yun? Sinasagot ko na lang po siya na hindi naman po, professional po ako magtrabaho and hindi lang naman po yun yung focus ng mga pelikulang ginagawa ko. Noong nagdesisyon ka pasukin itong paggawa ng pelikula sa Viva Max, ano yung mga konsiderasyon? Katulad halimbawa ng pamilya, magulang, kapatid, mga kaibigan. Ano po kasi, broken family po talaga ako . Wala na akong mama nung tapos daddy ko, may sariling pamilya, wala na rin siya ngayon. Kaya parang wala na rin akong kailangan pagpaalaman. Kaya ako na lang nagde-decide sa buhay ko. Kaya wala akong dapat hinga ng opinion kung papasukin ko pa ba to. Kasi sa alagang maaga ako na ulila. Kumusta ang buhay na yun? Na wala kang matakbuhan para matanong kung tama o mali ang ginagawa ko, o di kaya'y gusto mo lang makakuha ng opinion. Sa totoo po, mahirap. Kasi namimiss ko kasi dati gusto talaga ng mama ko mag-artista ako . Sa kanya dapat ako hihingi ng payo ngayon. Pero dahil nga ganun, mahirap po talaga. Palagay mo kaya kung nakausap mo ang mama mo at sasabihin mong, gagawa ko ng mapelikula sa Viva Max, palagay mo anong sasabihin ng mama mo? Tingin ko po papayag siya. Kasi dahil? Open-minded po siya . Sobrang supportive po siya sa akin talaga. Actually po, sa totoo lang Tito Boy, di ko po ikakaila. Nung first film ko, hindi ko po kasi alam na sexy siya. I thought lang meron siguro isang scene na ganito. Nagulat ako parang 12 yata agad yung love scene doon. Nabigla ako. I'm sorry? 12 yung love scenes. 12? Yes po. Okay. What was the film? Lagaslas. Pag pinapanood mo ngayon yung Lagaslas, when you go back to the film, ano yung feeling? Pareho pa rin ba? Masaya po ako na ginawa ko siya. Kasi ginawa ko po siya, Tito Boy, last year lang po. From zero, as in, from 5 years old po, lagi po ako nag-audition, consistent, tumatakas ako kay mama. Never po ako nakakuha kahit extra supporting role. Binigyan ako ng Viva ng isa, and in a year, nakagawa po ako ng 15. Wow! 15 film, parang binagsak sa akin lahat ng blessings na sobrang thankful po talaga ako sa Viva. Pero itong pelikulang ito, ang Lagaslas, kaya mong ipapanood sa nanay mo? Yes po. Yes po. Proud po ako dito. Pag gumagawa ka ng mga intimate scenes, naapektuhan ka bilang lalaki, bilang tao? Nung una po,
medyo napaisip ako, tama ba itong pinasok ko? Parang ganun. Kasi first time, naguhubad ka eh. Parang kinabahan ako, parang yun na pumasok siya sa isip ko. Pero yun lang po yun. Ang mga sumunod ko, parang okay na sa akin. Trabaho lang talaga. Kasi nakita ko maganda naman yung kinakalabasan ng pelikula eh. Ilang Viva Max movies na ang nagawa mo? Bali 14 po. Benz, napapagitna ka ngayon sa isang kontrobersiya. Puntahan natin. Na may kinalaman kay Victor Relosa dahil kayong dalawa daw ay nag-aaway dahil sa Viva Max King title. Totoo? Kasi po ito po nagsimula yan eh. Meron po kasing mga press po may kanya-kanyang favorites eh. Isa rin ako sa favorites last year. Parang ito, Viva Max King ko to, Viva Max King ko to. Nilabas po kasi ng Viva this year sa trailer ni Boss Vic na ako na yung Viva Max King. Nag-react yung side nila. Kaya after nun, medyo naging issue na. Tapos nagulat ako sa press ko ng ibang pelikula nila, inungkat nila yan. Parang sa akin, sa boss na nga galing yun eh. Parang, ano pa bang magagawa kung mag-asalita kayo? Parang, So para sa'yo, dahil sinabi ni Boss Vic na ikaw ang Viva Max King, bakit nyo kinu-question? Parang ganun. Tama ba? Yun Okay. yung point ko. May away daw kayo ni Benz Sanggalang dahil sa Viva Max King title. Nasaan ka sa kontrobersiyang ito? Hindi ko po alam kung paano po napasok ang pangalan niya. Kasi wala naman po akong binigay na pangalan. Nagsimula pong uminit yung pangalan ko nung sinagot ko yung question sa isang press con. Ang Which tanong was? po was, what do you think are the qualities of a Viva Max King? Okay. And ang sagot ko lang po was, yung hindi ginagamit yung title niya para maliitin yung ibang artista. Yeah, it's here. At saka it's an opportunity and a responsibility at huwag iparamdam sa maliliit na artista na di mo sila ka-level. Yes po. I don't know if it was in that press conference na sinabi ni Victor na ang title ng Viva Max King ay isang oportunidad, it's a responsibility. Huwag iparamdam sa maliliit na artista na di mo sila ka-level. Narinig mo na ito? Opo, narinig ko po yan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yan. Ang pakiramdam ni Benz, siya ang pinariringgan mo. Hindi ko po kasalanan kung natamaan po siya. Pero wala kang intensyon. Wala po ako Yung intensyon. totoo, puso sa puso, hindi mo pinariringgan si Benz. Wala po akong binanggit na pangalan. Kasi po, ang That sa akin doesn't po, answer the question. Wala kang binanggit na pangalan, but I ask you now, were you let's go to the story. Yes po. Were you referring to Benz Sanggalang? Yes po. Okay. Pero bakit na sinasabi na, it has to be treated like an opportunity and a responsibility at dapat tinatrato ng maayos ang maliliit? Ayun, Trumato ka na ba ng maliliit na hindi maayos? kung sabi ko nga po kay Tito Jojo, kung tatanungin nyo lahat ng production na nakatrabaho namin, tanungin nyo lahat kahit yung maliliit doon, kung sino yung mayabang sa aming dalawa o maayos ka trabaho, yun na lang po, tapos na ako doon. Hindi ko na sasabihin na, sino yung hambog, ganyan. Pero, yung mga ganyan, ako pa yung parang pinapalabas niya, yun na lang, tanungin na lang sa karamihan po. Kasi ako, maayos po ako magtrabaho. Para sa akin, mahalaga po na protektahan po yung title na Viva Max King. Kasi po, yung Viva Max King, hindi lang po yan nirepresenta yung artista, kundi yung buong company po, the Viva Max. If the artist is not doing well sa pag-handle ng title na yon, maapektuhan po yung ibang artista. Kung hindi po magaling ang artista, hindi po maayos ang pagpresenta sa sarili at bastos po, and maapektuhan po yung ibang artista. So now, it is safe to say na hindi napapangalagaan ni Benz yung title na yan, na bastos si Benz. I mean, my words, not yours. But everything you said is in reference to Benz Sanggalang, na hindi niya pinangangalagaan ang titulong Viva Max King. Kinda, yeah. Okay. Saan ang galing yun? Saan ang galing yung, bakit si Benz? Bakit hindi iba? Why don't you like him? At bakit ganun ang perception mo, Victor? Actually, the Viva Max King title, marami na pong tinatag dyan. Pero not once po na may nag-question. Not once po na may umalma. Noong napunta po sa kanya, parang lahat ng artista ayaw. Ako lang po yung unang nagsalita. Meron ka na bang minaliit na katrabaho? Wala po. At ang trato mo ba dito sa titulong itong Viva Max King ay isang responsibilidad o laro lamang ito para sa iyo? Para sa akin, dapat mas humble ako eh. Para makita nila na
ito nga, sa kanya binigay yung Viva Max King, humble siya, dapat kami, ganun din. Parang, mas naging ano po ako, mas naging aware po ako sa ginagawa ko simula nung binigay yan, mas may pressure. Pero sabi niya, mahusay siya makisama sa mga maliliit na tao sa industriya na kanyang nakakatrabaho. Is he lying? Ang topic po namin lagi kapag magkakasama kami, hindi ba niya nare-realize na walang may gusto sa kanya? Pero kung ayaw siyang katrabaho, bakit siya naka 14 films na? Sabihin na lang po nating pinupush, binabraso. Okay. Binabraso. Pero walang gustong umulit. Willingly. But you haven't worked with him. Na-meet ko po siya once and kaya ko pong sabihin na nag-a-align po yung kwento doon. The way na kung paano niya ako in-approach. Nanonood po ako noon ng isang screening ng pelikula. Nakaupo po ako. Bigla siya naupo sa tabi ko. Without looking at me, sabi niya, ikaw pala yung bago. Alam mo, nung bago ako, marami din akong project eh. Pero ngayon kasi hindi na ako tumatanggap pag hindi ako yung bida. Tapos bigla po siyang umalis. Are you trying to intimidate me? Parang ganun po yung dating sa akin. And apparently, ganun po ang ginawa niya sa lahat ng artistang nami-meet niya po the first time. Sino ang mas mahusay na artista sa inyong dalawa, sa iyong pananaw? Sa ngayon, masasabi ko, pareho lang. Pero hindi ko sinasara na hindi ko siya kayang talunin. Sino ba talagang mas mahusay na artista sa inyong dalawa? Sa aming dalawa, hindi po ako umaabot ng take 10 para sa naglalakad lang na scene. That says a lot. Sa iyong pananaw, between you and Victor, sino bang mas mabuting tao sa inyo? Ako po sa akin po kasi yung pag tinanong niyo po kami sa ibang tao, mga cameraman, mga lightman, mga utility, dapat dun ho magtanong. Compare nila kung sino mas mabait katrabaho kay Ben Sanggalang at kay Victor Elioso. Sino ang mas mabuting tao sa inyo? Ako, mas marami akong kaibigan. Pangarap mo bilang aktor? Maging versatile actor lang po. Kahit hindi ako yung maging talagang leading man material na talagang bidang-bida. Parang versatile na pwedeng nagbibida, pwedeng nagkokontrabida. Parang kahit sang ilagay, sexy, action, drama, ganun po yung goal. Victor, sa buhay at karera, nasaan ka ngayon? Satisfied po ako sa takbo ng karera ko at sa takbo po ng buhay ko, Tito Boy. Ako po, as much as possible po talaga, ayoko po talaga ng issue. Ayoko po ng away. Gusto ko lang gawin po ng maayos yung trabaho ko. Pero kapag nakakakita po kasi ako ng mali, hindi ko po napipigilan na hindi po magsalita. May proseso ka na as an actor? Siguro, meron lang. Like for example, hindi po siya Viva Max. I did an LGBT film sa shoot namin sa Thailand. So yun, gay role po siya. Ako, in-interview ko po yung mga friends ko na from LGBT and I asked them, bakit mo ginagawa to? Ano pakiramdam mo dito? Parang gano'n. Nagkagusto ka na sa kapwa lalaki? Hindi po. Bukas ang mundo ng isang aktor. Ito, diretsang tanong. Nagkagusto ka na ba sa lalaki? Wala po. Have you had a sexual relationship with another man? Wala po. Is it possible for somebody like you to fall in love with another man? Yes. It is. Kung mapapansin niyo, Tito Boy, kayo na palagi ko sagot, I'm not closing my door to anything. Napakabukas mo. Sobrang po akong tao. Ngayon siguro, maybe hindi. Pero hindi natin malalaman kasi kung ano mangyari sa buhay natin eh. Maybe may something na magpupush natin to that direction. Ito hypothetical. Walang kinalaman na ito sa Viva Max controversy. Pag ikay pumunta sa langit, you're at the entrance of heaven at naroon ang Panginoong Diyos at sasabihin sa iyo, Victor, ano ang pinakamagandang bagay na ginawa mo para sa akin? Anong sasabihin mo? Sa lahat po ng blessings na binigay mo sa akin, Lord, I always made sure na lagi kong binubuhusan yung iba. Nagbabalik ako sa ibang tao. Lagi po akong tumutulong kapag may chance po ako. Ikay, Benz, nasa entrance ng langit, naroon ang Panginoong Diyos at sasabihin niya, Benz, ano ang pinakamagandang bagay na ginawa mo para sa akin? Anong sasabihin mo? Sa ngayon po, hindi ko pa naiisip eh. Baka may magagawa pa ako mas mabuti. I respect that. Kaya sa ngayon, hindi ko pa siguro alam kung ano yung masasabi ko sa kanya. Pero kung meron kang isasama sa langit ngayon, sino? Siguro yung manager ko na lang. Okay. Kasi ang laki na naitulong niya rin sa buhay ko eh. Halimbawa lang, mapunta ka ng impyerno. Sino ang isasama mo? Si Victor? Hypothetical. Pag ikay pumunta sa langit, at kung may isasama ka, sinong isasama mo? Sinong isasama ko?
Yung aso ko siguro, Tito Boy. Again, hypothetical but last. Sa impyerno ka napunta, sinong isasama mo? Wala po. Wala po. I do not wish anyone any harm. Kahit gaano kalaking sakit ang naidulot nila sa akin. Maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Maraming salamat din. Thank you. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.